Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay nagpapausok ako, and for today's video ay bibigyan ko kayo ng care tips dito sa ating Laura. So sabi nila guys, ito daw si Laura. Ayan. So, may nagsasabi din na si White One to, kaya hindi ko sure kung sino ba talaga. Pero pag research ko guys, ay kamukha talaga siya ni Laura. So, si White One kasi at saka si Laura ay parang magkamukha lang din talaga kasi ganyan din yung itsura niya guys, yung leaves, tapos yung farina nila ay talagang white na white pareho. So, ayan. Itong si Laura ay nabili ko to ng maliit pa, and sa mga nakaraang video ko, naipakita ko sa inyo kung paano ko siya iripat. So, simula sa maliit na pot nung una, tapos nilagay ko siya sa medyo malaki, hanggang sa nilagay ko na siya sa mas malaki na pot. And ito yung pinakahuli niyang niripatan ko guys. Ayan. Pagkatapos ko siyang ilipat sa ganito guys, ay ayan siya oh. Bagay siya sa pot na to. Ayan, kasi tamang-tama yung laki nito. Pero sa pagdidilig ko naman ito guys, ay tama lang talaga yung pagbibigay ko ng water. Kasi malaki talaga yung pot na to. Ayan o. Yan, malalim din siya. Pwede natin itong i-pull soak kasi stable naman na siya. So, matagal-tagal tayong magdidilig sa kanya. Siguro mga 2 to 3 weeks okay lang siya na hindi diligin pag pull soak yung pagdilig natin. Yan. Pero ako guys, ang ginagawa ko talaga ay hindi ko pinupull soak. So, ang ginagawa ko ay winawater ko lang dyan siya sa paligid hanggang sa magtulo yung water sa ilalim. And then, ulitin ko lang ng isang beses. Tapos pag tumulo siya ulit, yan, titigilan ko na siya kapag ganun. Kasi, ayoko siyang ma-overwater. So, nag-iingat pa rin ako. Pero ito guys, mabait naman kasi talaga ito. Kasi, simula nung maitanim ko to, talagang maliit pa to. Siguro parang ganito pa lang siya. Yan, ganyan. O mas maliit pa dyan. Tapos, nakalagay to guys sa pot na clay pot na maliit lang talaga. And then, nung niripat ko siya, nilagay ko siya sa pot na, parang ganun, oh. Yun yung pot na yun, oh. Yan. Ayan siya. Ito, dito ko siya nilagay. Tapos nun ay nilipat ko siya sa pot na mas malaki dun sa white na yun. Yun, yung mas malaki natin na pot, yung kagaya nun. Yan, ganyan. Tapos, nilipat ko naman siya ulit dito. Ayan. So far, okay naman siya guys. Ayan, lumaki na talaga siya. So, kung bibili natin to sa, sa Benguet na ganito kalaki, hindi ko alam kung magkano na din yung price nito kapag ganito na kalaki. Pero, masayang-masaya ako guys kasi, napalaki ko siya, diba? Mula sa maliit, tapos napalaki ko. Tapos dito guys, oh, napapansin ko, parang nagbabarigate yung dito niya banda. Ayan, pansin nyo ba guys? Yan. Ito banda niya, oh, nagbabarigate siya. Pero dito naman sa taas, wala na. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, may mga blue stain yan dyan banda, oh. Ayan, may blue stain siya kasi nag-spray ako ng fungicide. Ayan, in-sprayan ko sila ng fungicide kasi nga nagkaroon ng mga sakit yung mga succulents ko na iba. So, para hindi magkahawa-hawa ay nag-spray na ako ng fungicide. So, kapag ganito naman guys, ayan, kasi nga hindi ko naman lahat sila matingnan. So, karamihan sa kanila ay nagkakaroon na ng mga dry leaves. Pero kapag po yan nakikita ko, yan, tinatanggal ko po yan sila. Tanggalin lang po natin kasi pwede yang tirhan ng mga mealybug. Ayan. So, ayan guys. Yan, may nakuha na ako dito mga babies before. So, tinanim ko sa isang pot. Maliliit pa sila pero papalakihin ko din yun sila. Ayan, meron na naman siyang baby sa ilalim mo. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Madilim kasi. Ayan, yung banda, may baby siya sa ilalim. 2 piraso. Tapos dito naman sa kabila, meron pang isa. Ayan. Di na masilip yung iba. O, dito banda mayroon ding isa. So, tatanggalin lang natin yung mga, ito okay pa yan, hindi pa malutong. Yan, ganyan lang guys. Yung mga ganito na, yan, pwede na nating tanggalin para
pag dinilig natin kasi sila guys, ay mababasa din yun. So, pwedeng lalambot yun. Tapos, di ba nabubulok, pwedeng makasira din sa mga healthy natin ng mga leaves dito sa taas. So, pwede din silang tirhan ng mealybugs. So, yan lang guys yung care tips na ginagawa ko dito sa ating Laura. Ayan. Sa watering ay, pwede nating ipulsok basta stable na talaga siya. Pero much better na mag-ingat po tayo sa pagdidilig kasi baka ma-overwater natin. So ito kasi guys, pansin ko nito kapag siya nasusobrahan ng water ay nangingitim yung leaves niya sa ilalim. So lumalambot siya, parang nabubulok tas nangingitim, nagtutubig. So ganun yung napapansin ko sa kanya. Kaya ako, ang pagdilig ko na lang sa kanya ganun na lang yung sabi ko sa inyo kanina na winawater ko lang siya paikot, and then kapag nagtulo na yung water, ulitin ko ulit ng isa, and then tama na. Hindi ko talaga siya pinupulsok. Hindi ko pa na-try na ipulsok. Pero sa iba kong succulents guys, ginagawa ko yun. Pinupulsok pag talagang sobrang dry na sila. Yan. Kapag ang dami na talaga nilang dry leaves, so kailangan na talaga nilang ipulsok pag ganun. Pero kapag nagpulsok po tayo, dapat ay hindi na po natin i-water muna ng ilang linggo kasi basa po yan sa ilalim. So, pwedeng dito sa itaas ay siya, tuyo, pero sa ibaba po ay basa yan. Hindi pa yan agad-agad magtutuyo, lalo na kung yung weather po natin ay palaging makulimlim, ganyan. So, kung sa area na nalalagyan nila sa inyo masyadong na arawan. So, ito naman kasi guys sa akin ay talagang naaarawan sila. Naglalagay lang ako ng net kasi may mga succulents tayo na bagong tanim. So, nilalagyan ko sila. And then kapag tanghali talaga guys, napakainit dito. So, mas prepare ko maglagay ng net para iwas na din sunburn kasi sobrang talagang sakit ng init dito kapag tanghali. So, next nating bibigyan sa inyo ng care tips ay itong ating Echeveria lotus. So, yan yung ating lotus. So, etong lotus na to ay napakita ko din to sa inyo before na maliit pa. Tapos, di ba niripat natin sa medyo malaki-laki na pot, and then hanggang sa nilipat ko din siya dito. So, nakatatlong ripat ako nito guys before. Yan. Simula sa maliit hanggang small, medium, large na natin. Pot. So, ito, nung nilipat ko siya dito, yan, nilagyan ko siya ng bato sa ilalim para hindi makadikit yung leaves niya sa soil. So, kasi kapag napapansin ko kasi guys, kapag nakadikit ang leaves niya sa soil ay pag nagdilig tayo at nababasa yung ganito niya, 'di ba, na tatagalan na basa. So, nangingitim din siya. So, nangingitim yung kanyang mga leaves sa ilalim. So, nagkakaroon siya ng parang na-overwater din siya guys. Ayan. Ito, may may mga dry leaves na din. Ayan siya. Yan, may mga dry leaves na din. So, tinatanggalan ko din yan guys kapag nakikita ko na ganyan. Ayan. So, iingatan lang talaga natin yung mga ganitong succulents na mafarina kasi sayang yung ganda nila guys. Kapag natatanggal yung farina ay hindi na yan maibabalik pa. So, kapag natanggal, pangit na tingnan kasi parang na siya. Kagaya niya pag water ko ng fungicide, natanggalan siya dyan banda. And then, yung farina naman kasi nila guys ay protection nila yan sa araw para hindi sila ma-sunburn. Ayan. So, mas maganda talaga na kapag nagdidilig tayo ay dito lang sa baba kapag mga mafarina na succulents kasi kapag idilig natin yan guys sa top, natatanggal din yung kanilang farina sa taas. So, pag dinilig natin yan, hindi sila nababasa na parang yung dahon ng laing kapag nilagyan natin yun ng water, parang gumaganon-ganon lang yung water, hindi siya totally nababasa yung leaves niya. So, ganon din dito guys kasi kakano sa kanila yung farina nila. So, yan. Hindi sila mabasa-basa pero yung farina nila nababawasan kapag ganun kasi parang nadadala din ng tubig. Ayan, kaya kapag diniligan nyo yan, lalo na pag in-spray nyo, nawawala yung farina niya. Parang nagiging manipis yung farina. Yun yung napapansin ko sa kanya kasi before nag-i-spray talaga ako guys. Kasi kapag nagdidilig ako, hindi ko kayang abutin yung iba so ini-spray ko. So ngayon, hindi na kasi napapansin ko ganito nga kapag ini-spray ko sila, ganun yung nangyayari, numinipis yung farina, pangit. So ngayon hindi ko na ini-spray, ayan na guys, so tingnan nyo.
'Di ba makapal yung farina niya? Same dito. Ayan. Pati yung lawi ko, ganyan din yung gawa ko, guys. So, ayan, no. Kasi, yan lang importante kapag mafarina yung ating succulents. Kapag magdilig tayo ay dito lang. Or pwede nating i-bottom watering. Kaso lang nga, guys, malaki yung pot nito. Kaya, iniingatan ko talaga sila. Hindi ako nagbo-bottom watering kasi dito sa kanila. Kasi, napapansin ko kapag nasobrahan sila sa water, nangingitim yung ano nila, yung leaves nila sa ilalim. So, parang na-overwater. So, siguro guys, dahil nga malaki yung pot natin, talagang dapat ingat tayo sa pagdilig kapag malaki yung pot. So, kapag kapag tama lang yung pot sa kanila, pwede natin silang i-pull soak kasi yun, mabilis silang matuyan. Kasi konti lang yung soil mix nun. Ito kasi guys, malaki talaga to. Malaki, tapos mataas din. Yan, matangkad din yung pot. Kaya, masusobrahan talaga sila sa water kapag ito natin ay kapag pinulsok natin to, lalo na kung hindi pa sila stable. Yan. So, ito naman ay stable na pero hindi pa root bound yung ating mga succulents na to. Hindi pa to root bound kasi ilang months pa lang nung naitanim ko to dito, nailipat ko dito. Yan, ilang months pa lang. Kaya, hindi pa yan root bound sila. Ayan. So, ito, napapansin ko dito guys, hindi naman to pinupuntahan ng mealybugs. Yan, itong ating Echeveria lot. So, para sa mga beginners guys, maire-recommend ko na kung may ganito kayong mga succulents or kahit anumang succulents guys ay mas maganda kung itanim nyo po siya sa small pot muna. Yan, sa small pot. So, yung sa tamang pot lang para sa kanila. So, ako kasi guys, gusto ko lang silang itanim dito sa pot na to para hindi na muna ako magre-repat sa kanila. So, tuloy-tuloy yung growth nila. So, pag ganito lang talaga, ang tips ko sa inyo mag-ingat mo kayo sa pagdidilig kapag malaki yung pot nila kasi possible na ma-overwater natin sila kapag nasobrahan natin sila sa water. So ako kasi guys talagang dito kasi sa greenhouse ay hindi talaga sila naulanan. Yan, hindi sila naulanan kasi nga may takip tayo na UV plastic. So kusa ko silang didiligan talaga. Yan. So ito, ang ganda din ng color niya guys. Ayan, kung mapapansin nyo, ko-color din yung kanilang mga tips na parang mga red or pink, parang ganon. Ayan siya. O, diba ang ganda niya guys, si Lotus. Para talaga siyang Lotus, kaya siguro Lotus yung name niya. So dito naman guys sa ating Laura, ganon din. Ayan. Parang nagpipink-pink din kasi stress siya guys. Ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-water. So, ito na lang yung gagamitin ko. Kasi ito yung may laman. So, yung iba kong pangdilig ay wala ng laman. So, tama na to. Kasi, lang to sa kanila guys. Tama lang to. Para sa kanilang water. Ayan. Ganyan lang guys yung pagdilig ko. So, tama lang na mainom nila na water. Kasi, malaki yung pot nila. Ayan. Paikot yung pagdilig ko yan kapag ganyan. Yan, iniingatan ko talaga na hindi sila mabasa sa leaves. Okay lang kung dito mabasa natin ganyan, no. O, ayan, kasi ito guys, kung mapapansin nyo, ito yung mga dati niyang leaves sa akin, no. O, diba, kung mapapansin nyo, compare dito sa leaves niya sa taas. Yan, compare sa leaves niya sa taas, diba, mas marami yung farina nito compare dito sa baba. Kasi iyan yung mga leaves niya nung yung pinakauna ko pang ini-spray ko kasi sila guys yung pang-spray sa orchids na pang-dilig. Yun yung gamit ko sa kanila before. Ayan. So ngayon, ito kasi bago na tong mga tubo ngayon sa akin guys. Ayan. Ito din, ganun din. Oh. Ito kung mapapansin nyo, 'di ba, mas fade yung color niya. Kunti lang yung farina niya kasi nga ini-spray ko sila dati. Kaya yun yung napapansin ko sa kanila. So, mas maganda talaga guys kapag sa sarili nating na-experience yung i-share natin kasi maipapakita natin talaga sa mga manunood. Ayan. So ito, ganun din yung gagawin natin. Didiligin natin yan hanggang doon sa may puno niya. Kasi marami na siyang dry leaves, so ibig sabihin tuyo na yan siya. So ganyan lang yung pagdilig ko sa kanila guys para hindi sila overwater kasi malaki nga yung pot nito. Ayan tingnan nyo guys, tumutulo na 'di ba? Ayan. Tumutulo na siya.
Ayan, tumutulo na. So, ganyan lang guys. Ganyan lang yung pagdilig natin. O, diba? Ganyan lang. O, ito, tama lang yung water na marireceive nila. Ayan. So, yun lang guys ang mai-share ko sa inyong care tips dito sa ating Laura at saka sa ating Echeveria Lotus. So, yung mga gustong mag-alaga ng ng mga mafarina na succulents, yun lang po yung tatandaan natin. Huwag po natin silang babasain dito sa top. Yan, kasi napapansin ko, based on my experience, ay talagang nagfi-fade yung color nila, natatanggal yung kanilang farina. Yan. Gagaya nito, ayan o. Diba? Yan, ito fade o, ito hindi. Kasi yan yung mga dati niyang leaves nung ini-spray ko pa siya. So, yan lang guys, ang maibibigay ko sa inyong care tips. So, tama lang yung pagdilig kasi ito naman sila ay mabait naman. Mabait naman sila guys, kaso lang, ingat lang talaga tayo sa pagdilig kasi sa pagdilig talaga nakadepende yung natin mga succulents kung mabubuhay ba natin o hindi kasi karamihan sa atin mamatay yung succulents dahil na overwater. And pinaka-importante din po sa lahat ay yung soil mix natin ay dapat ay fast draining and syempre yung sunlight at air circulation na dapat na matatanggap nila. So mas maganda kung ilalagay nyo po sila sa mahangin na area and then naiinitan. So mga 6 hours lang guys na matanggap nila na init, okay na po yun sa isang araw. Yan, morning sun ang pinakamaganda sa kanila. Yan, kahit hapon hindi na sila mainitan, okay lang yun. Basta morning sun, kahit hanggang 11 to 12 noon ay dapat ay makatanggap sila ng sun. Okay na po sila doon, hindi yan guys mag-i-attenuate. So ayan, yan yung care tips natin dito sa ating Laura at saka Lotus. So, ngayon guys, meron tayo ditong mga kinat na bread ives. Ayan. Ito yung mga bread ives ko na doon sa malaking pot. Yan. Niripat ko kasi yun. And then, after ilang days, naisipan kong kuhanan ng cuttings. Yan. Kasi, napakatataas na nila. So, inantay ko pang kumapalto. Kaso, laging na, guys, ng pusa. Laging niyang tinatambayan kasi dun banda. So, ginawa ko kinat ko na lang para magkaroon ng babies. Ayan. So, dito ko siya itatanim. Nag-ready na tayo ng soil mix. Ito po yung soil mix na gamit natin. Kagaya pa rin ng dati. Ayan. Ito yung ating, yung bulok na risal. So, ito medyo moist yung sa taas. Pero yung sa ilalim niya guys, dry na dry yan. Parang, yung dati pa kasing soil mix niyan sa ilalim yung nandyan. Tapos, itong sa top, inad ko na lang dun sa, galing sa natin. Lagayan ng soil mix. Nasa plastic kasi yan guys, kaya kulob. So, moist yung kanilang doon, soil. So, ayan, ito, ganyan lang guys yung gagawin natin. So, meron tayong 4 cuttings na nakuha. So, dito ko lang siya ilalagay kasi para makapagparami din tayo ng bread ives. So, mabait ito si bread ives. Yan, isang kamay lang nagagamit ko kasi wala tayong stand. So, mamaya ayusin na lang natin yan. Yan, ito yung dalawa. Yan, laging, guys, laging, yung leaves nila. Ang konti kasi nga, lagi siyang ng pusa, nasasagi. So, kapag nasagi pa naman yung leaves niya, kumukunti kasi, laging natatanggal. Ang bilis niya matanggal din. So, ayan na guys. Yan, hayaan muna natin yan dito. And kapag nag-roots yan, hindi na yan magagalaw. So, kapag ganyan gumagalaw, pwede tayong maglagay ng bato sa top. So, yan. Siguro lagyan ko na lang yan mamaya. Yan. Para, hindi kasi ako masyadong makano kasi wala tayong stand. So, ayan. Hawakan ko na lang. And, ayan, okay naman na siya. Hindi naman siya na kasi, kapag nag-roots naman yan guys, kakapit na yan siya dyan. So, mamaya hanapan ko siya ng area kung saan siya pwedeng mailagay. Yung hindi siya magagalaw-galaw palagi. So, ayan. After naman natin itong maitanim, ito ay 1 week, 1 to 2 weeks bago natin siya diligin. Yan, may roots na yan guys. Yan, and ito naman ay okay lang naman siya sa rain or shine area. Kaso lang kapag
nasobrahan din siya sa water, ay nagkakaroon siya ng mga fungus. Yan, fungus. Tapos, malapit din to guys sa fungus. Tsaka, mabilis tong ma-overwater ito. Mabilis siyang ma-overwater dito sa akin. Yan, kaya, yung ganito ko ay talagang nilalagay ko sa loob ng greenhouse. So, pero yung meron ako nito guys, yung mga iba kong propagation nito ay meron akong nasa ROS. Pero, okay naman sila. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito guys, yung nasa ROS ko. Ayan. O, diba, mas makulay yung nila, mas makulay yung leaves nila. Kaso lang dito sa gitna ay nag-green. Ayan. And then, ayan nagkaroon siya ng ganyan. Hindi ko lang ginagalaw. Ayan, ito nakalbo din kasi yung dito niya na fungus yung dito sa baba. So ito bagong tubo naman ulit ng leaves niya. Ayan siya. So ayan guys, that's all for today's video and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.